Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon pa February 12, 2026, Huwebes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 11, verses 4 to 13. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito ay nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Bagamat nakakalungkot ang balita natin sa araw na ito, lalo na sa ating unang pagbasa, na may ginawang kasuklam-suklam si Haring Solomon. Kung kailan tumanda si Solomon, doon naman siya naging pasaway, kumbaga, at nakagawa ng bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. Yung sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. At dahil sa kanyang naging pagkilos at desisyon, ang sumunod na henerasyon ang nakaranas ng epekto ng kanya pong pagsuway sa Diyos. Sadyang totoo naman po, mga nangyayari sa atin ngayon, maging sa ating bansa, ito yung mga resulta ng mga desisyon ng mga nakalipas ng mga administrasyon na hindi natin alam kung anong paglabag ang kanilang ginawa, pero nung sila ang nanunungkulan, maginhawa ang buhay nila, maayos ang buhay nila, pero yun nga po, hindi nila naisip o iniisip kung ano magiging epekto nito pagdating ng araw ng susunod na mga henerasyon. Halimbawa, yung panahon natin noon, may mga desisyon sila na ginawa kung kaya naapektuhan tayo pagdating sa panahon natin ngayon. Wala tayong mga maayos na social service, mga healthcare service, dahil doon. Pero lagi naman pong may pagkakataon na binibigay ang Diyos na maitama natin o maituwid ang mga maling nagawa. Nang sa ganon, tayo man ngayon, naghihirap man tayo ngayon, mas maging maginhawa na ang buhay ng mga susunod na henerasyon sa atin. Pero kung hindi, at gagawa rin tayo ng mga desisyong pansarili lamang at hindi natin sinasangguni sa Diyos, malamang sa malamang, mas maging mahirap ang buhay nila. Kaya nga, di ba po, hindi madali. Kasi halimbawa po, magtatayo ka ng tulay ngayon. Kasi
Hindi man ito maranasan ngayon yung epekto nito, pero yung mga pagpalit, mga 10 years from now, mas magiging maginhawa ang pagbiyahe, di ba? Ngayon nararanasan natin yung mabigat na trapiko dahil sa mga ginagawang mga tren o skyway. Pero kapag natapos naman na, maayos na, no? Pero yun nga po, no, lagi nakasalalay sa mga pinuno ng bayan, sa kanila po mga transaksyon, pakikipag-ugnayan, maging sa pakikipag-usap sa ibang mga bansa, sa ibang mga leader. Nawa ang desisyon nila ay hindi lang para sa ngayon, kundi alalahanin din yung mga susunod na mga henerasyon, ang mga anak at mga apo na silang magmamana ng maganda o pangit na resulta ng ating mga desisyon ngayon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.